Okay, so good day everyone. So welcome to Old School Programming. In this given implementation naman natin is we're going to combine the implementation of login and then yung CRUD program. But on that given structure kasi, parang kung titingnan natin, is somewhat similar with the previous video. Lalagyan natin ng konting twist. What if the implementation ng login natin will have a what we call a role. So, ibig sabihin, kapag ka may role, depending on the indication or implementation, pwede nating baguhin or maiba yung flow ng program. Example, let's say we're going to disable a certain button kung ang nakalagin is a certain role, which is applying to what we call the authorization. Then, yung ating login would be our authentication. Ganun yung implement natin. But still, we're still using the implementation ng local database. Wala pa tayong ibang database na gagamitin, but, or rather, yung mga application na gagamitin, but yung mismong Visual Studio lang. Okay? Let's create our new project and then click OK for our form. Okay, so sa first form natin, ayusin lang natin to. Adjust ko lang yung kanyang font para medyo malaki ng konti. Next, create another form for our form 2. Same form pa rin tayo. Adjust lang natin yung font ng konti. And form 3. So, tatlong form yung ginawa natin. Okay. So, next, let us add our local database. Click Add Project, then Add New Item. Look for the local database. Click Add. So, click Dataset. Then, click Finish. Dahil wala pang laman ang database natin. On our Server Explorer, hanapin nyo lang yung database na ginawa natin. Look for the table folder and click Create Table. So, ito muna would be our TBL users. So, dito natin nalagay yung ating mga account. So, meron tayong ID, data type in, primary key, yes, identity dapat ay true. Next, username and barcode, password and barcode, and then role, gawin natin and barcode. Then click OK. Next, right-click ulit tayo. We're going to create our TBL items. So, under ng TBL items natin, ID ulit tayo, data type in, primary key yes, identity true, item name, QTY, yung quantity natin gawin nating numeric, and then price, gawin nating money. Then click OK. So dito, naging implementation natin, dalawang table, pero nasa isang local database only. So it is possible. Ano? Next, let us click our dataset and check lang natin siya lahat. Then click Finish. So, sa implementation natin dito is when to invoke yung form 1 natin. Teka lang, i-center screen ko lang para magandang tingnan. Yung form 1 natin would be our login. So, maglagay tayo ng dalawang label. And then, maglagay tayo ng dalawang text box. Tapos, maglagay tayo ng dalawang button. Okay? Then, palitan natin yung text niya for our username. The label to naman would be our password. Okay. Next, yung text box to natin, gawin natin use system password car. Gawin natin true. Ano? Baka di nyo lang mabasa. Ano? Kaya ko lang ng konti ito. Use system password car. Just, yan. Ayan. Yung button 1 naman natin, gawin natin siyang this is login. And then, yung button 2, gawin natin siyang register. Okay. So, yung register natin or yung itong button 2 natin is we want to show our form2.show
me.close. Siyempre, huwag kakalimutan na baguhan yung project. Then, yung program properties natin, kailangan ang shutdown mode ay when last form closes. Or else, mag-close siya once the form 1 has been closed. Ano? So, punta tayo sa form 2 natin. Under form 2, ayusin lang natin. Is we want to drag in our users, data grid. Okay? Ayusin lang natin. Asin natin to. Click dito, edit columns. Huwag na muna pala yan. Adjust ko muna to. Medyo malaki ng konti. Then, drag lang natin sa data sources naman dito is yung ating details. Ano? But, kapag na-drag natin ang details, our role is not a combo box. Fix lang siya na text box, which is incorrect sa implementation natin. We want to create a role na pwedeng baguhin natin yung mismong role niya using the combo box. So, tanggalin ulit natin to. Then, click our role and change it to a combo box. Drag ulit dito yung ating mismong details. And yan, combo box na yung role natin. Just lang natin dito. Click the tiny arrow and then click edit items. Lagay natin is admin at saka user. Next, maglagay ng buttons. So, yung button 1 is for add. Button 2 is for save. At ang button 3 naman is para makabalik tayo dun sa form 1 natin. So, this should be add, save, and then ito naman is back. Click lang natin yung form. And, sorry, hindi pala yan. Ito pala, start position, gawin ko lang siyang center screen. Okay. Lagyan natin yung code sa back, which is form1.show me.close. Sa form 2 naman, yung add natin would be the name of our binding source. TBL users binding source that add new. Of course, may ibang pangalan ng binding source nyo, depende sa pangalan nyo sa table ninyo. Next, yung save naman natin, copyin lang natin yung 3 line of code mula sa TBL Users Binding Navigator. And wag kalimutan ang refresh code, which is nasa loob ng form2_load. Okay, keep in mind na automatic na po ang mga code na to or auto-generated na to if you follow the given steps na ginawa natin. Kapag wala, there is a problem with the implementation. Okay, so next, punta naman tayo sa database 1 dataset natin. Pag walang naman or di lumabas, close nyo lang, then open nyo ulit. Okay? So then look for the TBL users. Right-click lang natin to, then click Add Query. Use SQL statements, click Next. Select which return rows, click Next. Then dito po sa part na to, is we're going to implement our basic implementation ng SQL. Kung saan, where username is equals to question mark and password is equals to question mark. So sa implementation nito is we're going to filter a data na dapat ang username at password is nasa loob or nasa isang record only. At dapat kailangan nag-exist o pare silang true para mag-work yung code natin. Click next. Let us change the method name to login. Then click next. Then click finish. Okay, close lang natin to. And then go back to form 1, which is dun sa login naman natin. Login button natin, ha? So dito, wala pa yung ating binding source dito. So hindi pa natin magagawa yung code na nalagay natin. So balik dito, drag any object mula sa users ninyo, sa TBL users. Ano? Hindi sa items, kundi sa users. So kahit anong object dito, baka yung password. Para ma-generate lang itong binding source natin. Tapos, tanggalin nyo lang after. Then go to login para meron na siya ng mga kailangan natin na code. Copyin lang natin itong form1_load na code natin, yung pinaka-refresh. Then, instead of fill, palitan natin siya ng method na nailagay natin, which is login. Then, dito sa dulo, maglagay lang ng comma, textbox1.text,
para sa parameter ng username at textbox2.text naman para sa parameter ng password. Then, if TBL users binding source that count is equals to 1, then ang mangyayari dito is we're going to implement or indicate na yung pinakang form niya ay lalabas o yung form 3 natin. Then, we that close. Else, ilalagay tayo dito ang message box which is wrong username or password. Let us test the given program. Ano? Try muna natin, ha? Okay, so nawala yung mouse pointer ko. So run natin. Then let us register. Click add. Let's say admin. Password natin is admin. Then role natin is admin. Then click save. Then go back. Type natin is admin. Mali ang password. Sasabihin niya wrong username or password. Pero pag tama na yung password natin, click login, and our form 3 will now show. Di nga na siya naka-center. So, center lang natin siya. Center screen. Now, naman pupunta yung ating TBL items. Drag the necessary data grid file. Usin lang natin to. Usin lang natin to. Yan, ito nga sa taas. Tapos, drag details, and then drag mo lang yung object dito. Then, lagay natin yung ating apat naman na button. Isa para sa add, isa para sa save, isa para sa delete, at isa para sa back. So, yung button 1 is add, ang button 2 is save, button 3 is delete, and button 4 is back. So, lagay natin yung code ng back, which is form1.show me.flow. And then, yung add natin, TBL items binding source that add new. Kung mapapansin nyo yung binding source natin dito is instead of TBL users, items na. Kasi yung table na ginamit natin is for our items. Next, yung save naman natin as is, copy the binding navigator, save code at yung refresh natin. And then yung delete natin, gawa tayo ng interactive na deletion. If message box, do you want to delete this data? Then, comma, BBS, no. Equals to BBS. Then, para yung code na gagawin natin, i-implement lang niya kapag naka-yes ang ating message box. Kasi tatanungin tayo, do you want to delete this data? Yes or no? Pag yes, gagawin niya. Pag no, hindi niya gagawin. Sila nilalagay yung ating binding source that remove current and copy the whole save. Okay? Para pag nag-delete, auto-save na siya. Next, sa form 3, gusto ko parang may welcoming remarks tayo dito. Lagay tayo ng label 1 dito sa taas. Kung saan, sino mag-login, lalabas yung username ba? Welcome, then pangalan ng username. Ano? So, balik tayo sa form 1 natin. And double-click lang natin dito. Tapos, we want to inform that our form 3, that label 1, that text is equals to welcome, comma, and then plus, tapos i-type natin yung TBL users binding source, that current, that item, and then tawagin natin ay yung username. Okay? Lagyan natin ng plus ulit dito, saka exclamation. Para, depending sa nag-login, tulad nito si admin, pag nag-login si admin dito, lalabas dito is welcome admin. Pero kapag na-register natin dito, let's say nag-add tayo ng panibago, which is si user, user siya, back. So kapag nag-login naman si user, is welcome user magiging output natin. Ngayon, ang kulang na lang natin is we need to disable the delete button. Kaya i-hide natin ang delete button
depending on the role na maglalagin. So, login na, balik sa login natin. Now, sa loob nito, dagdagan lang natin ito. If TBL users mining source that current that item, let's say role is equals to admin, this is case sensitive, then lalagay natin dito form 3 that button 3 that visible is equals to false. Sorry. Pero pang gamitin natin para pag admin kita yung button, else form 3 that button 3 that visible is equals to false. Okay? So kapag na-run natin siya, try natin, check natin itong mga accounts natin. So admin, dapat yung delete kita. Then kapag naman user, so makikita nyo dito, yung delete is nawawala na. So depending on the given role or what we call the authorization, nababago or na-implement natin yung mga objects or uh, mga structure ng code natin na hindi magiging limited lang depending on the implementation ng role natin. So try nga natin. Pag nag-add tayo ng item, let's say Apple, quantity 10, price 30, click save. So, pag na-click ko to, do you want to delete this data? No. Pag naman do you want to delete this data? And yes, tsaka lang madidelete ang data. So this is the implementation or an easier indication natin ng how to create a CRUD program with login for our authentication and authorization. Okay? So ito yung sample code niya for our form 1. Ito naman yung sample code natin for our form 2. And ito naman yung sample code natin for our form. So kung mapapansin nyo, it is very short yung mga implementation ng code natin, but it creates an effective structure ng program. Sabagay, depende na rin yan sa idadagdag or i-improve ninyo para magamit yung structure ng tama. So that concludes the implementation natin for our CRUD program with authentication and authorization sa isang program. So if you have comments or suggestions, try to comment to the video para at least is bukod sa may engagement tayo, is at least mali nyo ma-inspire ako na makapagawa pa ng mga simple program na balak nyo rin i-produce or implement para at least pare-pares or sabay-sabay tayong matututo. So, that concludes our video. So maraming salamat po sa panonood and this is Old School Programming. Signing off. Maraming salamat. Have a great day.